Nagsimula ang kasaysayan ng simbahang Jesus the Great I Am mga taong 1985 sa pamamagitan ng mga Bible study sa tahanan ng Pamilya de Lara sa Makinabang, Baliwag, Bulacan. Ito ay sa pagsusumikap ng mag-asawang Brother Romy at Sister Marisa Vasallo na maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanilang mga kaanak at kapitbahay. Pinunta ko po si Brother Let at kinausap po. Sabi ko, Brad, baka naman pwede mo akong suportahan. Malaki pong pasasalamat ko po sa Diyos at sinuportahan niya po ako. Agad-agad po siya nag-oo. Ilan sa kanila ang tumugon sa imbitasyon at masayang nakinig sa mga pagtuturo ni Pastor Let Katanghal na noon ay tinatawag pa nilang Kuya Let. Taong 1986, isang mahalagang hakbang ang naisakatuparan. Ang Bahay Dalanginan ay matagumpay na nairehistro sa Securities and Exchange Commission. Taong 1987, sa biyaya ng Diyos ay nagpatuloy ang mga gawain at kinailangang humanap ng mas malaking lugar upang matugunan ang lumalagong bilang ng mga dumadalo. Isang malapit na basketball court ang napiling lugar na pagdarausan ng mga pagtitipon. Subalit hindi naging madali ang lahat. Nagsimula ang mga pagsubok at pag-uusig mula sa parehong komunidad. Biro niyo po, habang nag-Bible study po kami ron, yung kabila naman po yung nagmamadyong. Ngayon, nung nakita po nila na ito po ay binago po namin, binago rin po nila yung kanilang pagmamadyong. Talagang inaasar po kami. Pero sa tulong po ng Diyos, kami po ay nagtiyaga at ito po ay nagtuloy-tuloy. Kami po yung isa sa mga nanggugulo noong araw na nagsisimula po itong gawain. Ngunit ang plano pa rin ng Diyos ang nanaig at nasimulan ang konstruksyon ng isang simpleng bahay-sambahan. Dumating po yung point na nagkaroon kami ng curiosity. Ano bang meron doon sa gawain na yon at bakit maraming dumadalo? Pumunta po kami. Hindi po namin alam na yun na po pala yung oras na inilaan ng Panginoon para marinig yung salita ng Diyos na siyang naging dahilan upang mabasag yung aking matigas na puso. Naging mas aktibo ang mga kabataan sa iba't ibang pamamaraan ng kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. I started attending this church in 1987. My friend invited me because I told her I'm looking for a Pentecostal church. Kasi sa abroad, I am attending Pentecostal church. By that time, konti pa lang yung nag-attend. I was already attending consistently because I believe it was God's plan for me to stay there. And so, several activities ang ginagawa sa church. Merong film showing, merong mini-concert, meron ding mga talent show, which was very encouraging and very inspiring, especially for the youth who were really great in number na nag-attend ako sa church. Kabi-kabila ang mga mini-concerts, simple shows, talents night, film showing at iba pa upang makahikayat ng mas marami pang tao na dumalo at makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Age 22 lang po ako nung mapunta dito sa church na to. Nung una, ayaw ko pong maniwala dito kasi ako po ay galing sa pamilyang sarado-kandado Katoliko. Dati po akong president ng Black Rosary. 1986, nagsimula na po ako sumamba dito sa church na to at nagtuloy-tuloy na nga po. Doon ko nakita talaga na tunay ang Diyos na pinaglilingkuran ko at doon ako lumago. Noong taong 1990, ipinanganak ang unang daughter church ng Jesus the Great I Am sa Quezon City. Nasa kasulukuyan ay pinamumunuan nila Pastor Danny Dalisay at Pastor June Olpindo. Kasabay ng pangyayaring ito ang patuloy na pagyabong ng gawain sa Makinabang kaya't sa pamumuno ni Pastor Let at pagsuporta ng nooy assistant pastor na si Pastor Benny Manalad ay dumalangin ng simbahan bunsod ng kanilang pagnanais ng isang mas malaking bulwagan. Isang lote ang nabili sa isang subdivision na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay napagtulong-tulungan ng mga kapatiran na babayaran nito taong 2002. Ang lahat ay excited sa pagsisimula ng construction at isang groundbreaking ceremony ang naganap sa simula ng taong 2005.
Subalit muli ay nasubok ang katatagan ng iglesia. Marami sa mga homeowners ang nagpetisyon upang hindi matuloy ang konstruksyon ng simbahan. Mahirap man ang sitwasyon, ay tinanggap ng pamunuan ng simbahan ang naging desisyon upang hayaan ang pagkilos ng Diyos at masaksihan ang mas mabuti niyang plano sa hinaharap. Purihin ng Diyos sapagkat pagkatapos ng mahabang panahon, ang naturang lote ay niloob ng Diyos na maibenta sa mainam na halaga, ilang taon pa lamang ang nakalilipas. Alinsunod sa nabanggit na suliranin, patungkol sa pangangailangan ng isang mas malaking iglesia ay ang pagtugon ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng karunungan kay Pastor Let at ng mga noon ay namumuno sa pinansyal ng ating iglesia upang lumahok sa isang auction para sa loteng may sukat na kulang 1,200 metro kwadrado. Baon ang marugdog na panalangin at higanting pananampalataya ay ipinagkaloob sa atin ang naturang lote na tila imposibleng mabayaran sa loob ng 1 taon kung susumahin ang simpleng pamumuhay at limitadong kakayanan ng mga miyembro. Ngunit muli ay pinatunayan ng Diyos na walang mahirap sa Kanya. Patuloy ding lumaganap ang iglesia at taong 2012 ay nagkaroon ng isa pang Jesus the Great I Am Bible Church sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Ito'y sa pamamagitan ni Pastor Rogelio de la Cruz na minsang inimbitahan si Pastor Let na bisitahin ang kanyang farm sa naturang lugar. Doon, nagsimula ang isang misyon at pagkatatag ng simbahan. Sa biyaya ng Diyos, ang nasimula nila Pastor Let doon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa pamumuno ni Pastor Ronilo Delgado. Tunay na hindi malilimitahan ang pagkilos ng Diyos at ang paglaganap ng kanyang mga salita. Umusbong sa taong 2020 ang Magalang Mission Church bilang noon ay outreach or extension ng JGIBC sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, sa pamumuno ni Pastor Alvin Buenaventura at kanyang butihing asawa. Sa kasalukuyan, ang kanilang buong pamilya ay naglilingkod ng sama-sama sa pagpapalago ng gawain doon. At hindi rito nagtatapos. Nobyembre ng nakaraang taon ay muling nagbukas ng pinto ang Panginoon para sa isa pang simbahan sa TRT sa pamumuno ni Pastor Jerome Castro. At kasabay ng maraming pagtatanim sa iba't ibang dako ay ang pagnanais ng ating mga pastor na patuloy na lumago at lumalim ang miyembro ng ating iglesia sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't kaakibat ang Eli Asia taong 2025 ang ating head pastor na si Pastor Rogelio de la Cruz kasama ni Pastor Raul Ramos na ating assistant pastor ay naglunsad ang ating simbahan ng Bible School or Great I Am Bible Institute na ginaganap ang mga pag-aaral tuwing araw ng Biyernes na sinusuportahan din ng ating youth pastor na si Pastor Emmanuel Maravilla kasama ang mga liderato ng simbahan at iba pang mga miyembro. Ang JGIBC makinabang katuwang ang mga samahan at ministeryo kagaya ng Women's Net, Men's Net, Youth Net, Children's Net, Music Team, Ushering Ministry, Cares Ministry at Serving Hand Ministry ay patuloy na lumalago hindi lamang sa bilang kundi sa iba't ibang gawain katulad ng mga cell groups, Bible studies, Sunday schools, DVPS, youth gig, summer camps, medical mission, church retreat, couples night, young adult fellowship, dawn watch prayer meeting, at marami pang iba. Sa loob ng 40 taon, kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang. Palagi siyang mabuti at tapat sa kanyang mga pangako. Sa ngayon, ang simbahan ay muling nagpaplano at dumadalangin ng mas malaki at mas maayos na bahay-sambahan at mga pasilidad na pagdarausan ng mga gawain ng Panginoon sa mga susunod pang henerasyon. At sa kanyang kalooban ay maging instrumento upang mas marami pa ang makakilala at manampalataya sa kanyang pangalan. Tunay nga na ang ating Diyos ay tapat sa lahat ng panahon. God is faithful through all generations.